Okay? So our next two lectures will be our concentration and dilution and our alligation. So previously, in our concentrations, we were able to establish how to determine the amount of substance per amount of our preparation. For our dilution and our alligation, these are adjustment techniques we use to adjust concentrations to fit our needs. So let's start first with our dilution. So when we say dilution, it is the act of decreasing the concentration of our preparation. So it's the act of altering the concentration so that we have a solution of lower concentration. When we say concentration or strengthening, the alternative is strengthening, it is the act of altering the concentration of our solution to make our solutions more concentrated. So kapag tayo nagdi-dilute, bumababa ang ating concentration. Kapag tayo nag-i-strengthen, tumataas ang ating concentration. Maliwanag po ba? Okay. So bakit natin kailangang mag-dilute? Why do we need to perform dilution? First is to prepare various concentrations of solutions. Along the line in your chemistry or in your dosage forms, you will be required to prepare solutions on your own. Okay? It is not practical that you're going to ask the professor or your laboratory staff to prepare certain solutions for you. Pwede po namin gawin is abutan kayo ng solution na meron kami bago kayo na pong bahalang gumawa ng solution na kailangan ninyo. Okay? Another one is to prepare a solution from a stock solution. So when we say a stock solution, it is a readily available solution. So these are usually highly concentrated, pure solutions in which we can derive our concentration, our solutions of lesser concentrations. Take for example, sulfuric acid. May bote tayo ng sulfuric acid, 98%. So you can make concentrations of less than 98% hanggang mga 0.1%. Okay? Bakit hindi na lang tayo gumawa ng solutions na ready? Example, 98, 97, 96, hindi po practical. Okay? Kung ikaw ay gagawa ng 100 bote ng iba't ibang concentration, napakatakaw nun sa space. Saka hindi naman laging gagamitin. So, meron tayong stock solution, isa siyang solution na mataas. Then, kapag kailangan mo ng specific concentration, saka ka lang gagawa ng kailangan mo. Okay? Maliwanag po ba? Hindi po kasi practical na lahat ng concentration ng solution ay meron ka. Isa ring joke na natakbo, kung hindi kayo marunong sa chemicals, nauuto kayo pag nabili ng chemicals. Take for example, yung ibang course, hindi ko napapangalanan, bibili ng 90% alcohol or bibili ng 70% alcohol. Ang gagawin nila, re-request sila, 70%. So, ang gagawin lang naman ng supplier, 70 pa lang gusto mo. Dadagdagan ng tubig, yung 90%. Ayun yung available. Bago, ang charge sa iyo, ganun din ng presyo. So, you paid for more water. Eh, kung bumili ka na lang ng concentrated, ikaw na lang nagawa mo ng sariling solution, tubig lang naman, you can make your own solutions. Okay? Diyan nagkakalokohan. Pwede ka pong paggawa ng 12%. Sige. Ganun din naman ang bayad mo eh. Sige, 12%. 24%, sige. Basta kaya ng concentration ng meron kami, kaya yan ng kaya. Okay? And finally, to adjust the concentration from a present solution, there are some cases na masyadong matapang ang inyong nagawang solution, you need to decrease the concentration. So that is another reason for dilution. Any questions for the reasons? Okay. Next is concentration. Why do we need to concentrate? Primarily to adjust the concentration of a solution. Means, pag mahina or matabang ang preparation mo, edi
tatapangan mo ng konti. Dadagdagan mo ng ingredient. So, how do we dilute? Madali lang po mag-dilute. Dadagdagan nyo lang ng vehicle or ng inyong solvent. So, natry nyo na ba magtimpla ng iced tea bago masyado matapang, masyado matamis? Okay? Anong ginagawa nyo? Dinadagdagan ng tubig. That is dilution. Ganun lang kasimple. Magdadagdag ka ng tubig, mababawasan yung concentration, tatama na ang lasa. Ang isang sachet po ng iced tea ay 1 litro. Kaya kung isang baso nyo nilagay, ay matapang talaga yon. 3 baso dapat. Okay? Paano po tayo mag-concentrate? Para mag-concentrate, dalawa ang ating way. Una, dagdagan mo ng active ingredient. You're going to add more active ingredient. Kapag solid ang idadagdag mo sa liquid preparation, hindi naman po magbabago masyado ang kanyang final volume kasi soluble. Pero kapag nagdadagdag kayo ng weight sa cream, ointment, or gel, nabigat ulit. So, that's something to consider kapag grams per grams ang concentration ninyo. Okay. An alternative is bawasan yung vehicle. Pwede nyo pakuluan or igahin yung inyong solution para bumaba yung volume, tumaas ang concentration. So take for example, nagluluto kayo ng sinigang, bago na natikman nyo, matabang. Bago wala na kayong sinigang mix. Okay? One way is bumili kayo ng sinigang mix, pero ang isang way, edi pakuluan mo muna ng konti. Pag kumulo, mawawala yung tubig kasi mag-evaporate, tatapang yung konti ng inyong solution. Babalik yung lasa ng inyong sinigang. So that is applicable to our concentration. It is rare to concentrate actually, since most of the time we start from very concentrated preparations to dilute it to lower concentrations. It's rare to go the other way around. Pero just in case, ganun po mag-concentrate. Okay. So, I discussed what stock solutions are. What is the formula for dilution? So, for dilution, it is very simple. C1V1 equals C2V2. In which C1 is concentration initial, V1 is the initial volume, C2 is the final concentration, and V2 is the final volume. Please take note that it may not be volume. Pwede siyang mass. Kapag ointments, creams, or gels na naka-percent, gram in gram, siya ay grams din. Ang importante po, concentration, amount, equals concentration, amount. Huwag nyong ililito ang dilution sa ratio and proportion. Magkaiba yon. Although they look the same, iba ang formula ng dilution sa concentration. Ito ang dilution. C1V1 equals C2V2. Ang ating ratio and proportion ay ganito. Iba yan. Hindi yan ha. Hindi yan. Mag-ingat kayo. Yan ang ating ratio and proportion. Ang ating dilution ay multiplication lamang. Okay? So, kung nawawala ay V1, nawawala ay C2, nawawala ay V2, edi mag-algebra na lang kayo. Kung hindi kayo marunong mag-algebra, edi ito. Okay, these are all the derivations of that 4-variable formula. Kung hindi kayo mag-derive, pinag-derive ko na kayo. Magsaulo na lang kayo ng formula. Ayun, kukupihan niyo talaga eh. Sure, go. Any questions so far? Wala. Okay. May isa pang kailangan i-take note. Okay na? Burahin ko na.
Yung water to be added or vehicle to be added, that is V2 minus V1. Okay? Yung V2 ay final volume. Ang V1 ay initial volume. Pag pinag-minus mo yung dalawang yon, makukuha nyo kung gaano kadami ang kailangan yung idagdag sa V1 para maging V2. Okay? So that is the exact amount of water, per se, that you need to add to make the final volume that you need. Okay? Lalabas po yan mamaya sa mga tanong na what amount of water should be added to dilute this solution. Okay po? Nakuha? So let's have some sample problems. Answer. Wala ko kontra sa kontrabando. Yung nagsuklay. May sagot na po kayo? Okay? So the answer is, so-solve ko muna. Okay, C1 V1 equals C2 V2. C1 is missing kasi walang binigay na concentration. But you know the amount. 25 grams per 100 ml. V1 is 100 ml. C2, hindi natin alam. Then V2 is 1,000. Okay? So we're going to divide both sides by 1,000. And our answer is 2.25. 25 divided by 100 times 100 divided by 1,000. 0.025 gram per ml or 2.5%. Both are acceptable. Please take note that gram and ml is an acceptable concentration. Medyo matapang nga lang yung, yung unit na yun. So mostly, percent. Okay na po. Nakuha po yung unang problem. Okay. Any questions? Wala po. Okay, let's continue. Take note that there are two questions in this problem. Mabas or something. Oops. Yan. Pag-merge ka na lang siguro sa ano. Okay? So the answer should be
30 ml, but we don't know how much. Then we need 500 ml of 0.9%. Please take note that before you compute, make sure that the units are the same for both sides of the equation. Hindi kayo pwede mag-dilute ng yung isa ay percent bago yung isa ay hindi. Also a note, kung anong concentration, kung anong unit nung nasa kabilang side, yun din ang lalabas na unit sa kabilang side. So in this case, kung percent ang nandito at ito yung nawawala sa kabila, percent din ito na lalabas. Okay, so 30. And 15 ml ang kailangan. Then, water to add, 485. Okay po? Alin? Oh, sorry, wait. Ano? Okay. Mali pala. Mali palang units ko. Sorry, it's not ml, it's percent. 30%. Pwede. Gagawin mong 30 over 100? Pwede naman. Pwede naman. Basta parehong unit, okay yan. Okay po? Nakuha? Questions with this problem? Atin po sir ang unang concentration. Okay po? Let's move on to the next problem. Okay. I'm ready. I'm a lady. Okay na po? Okay na po? Sige po. Okay na? Can we move on? Okay. Next problem. For ratios, you can treat them as fractions. Gawin niyo muna fractions para
manageable. Pwede nyo gawin decimal kung gusto nyo. Kaso ang lalabas dapat na sagot ay naka-ratio. Wala akong turo sa inyo sa summer. Sunod nating pagkikita ay physical pharmacy na. Physical pharmacy. Yun lang. Wala na. Dito po yung may parang nakalang physics po. May? Nakalang physics. Physics at saka chem. Physical chemistry ang katumbas nun. Sagot ko yung 1 to 400. 1 is to 400. Okay, V1 is 50 ml. C1 is 1 is to 20. V2 is 1,000 ml. Pero hindi natin alam ang C2. I love part. Part lang ganyan sa dapat na ginawa ng part at kasi Okay? If kinalculate nyo sa calculator, it would give you an answer of a decimal. Kaso ang gusto ay ratio strength. So you can convert it to a fraction, 1 is to 400. Or kung gusto, 1 is to 400. Ayaw nyo ng fraction. Kasi paano yan? Halimbawa sa boards. Ay, galingan nyo. Magagawa ko, bawal ang kalkyo. Magagawa ko yun, bawal ang kalkyo. Kaya naman ay hindi tinuturuan dito para pumasa ng boards. Kaya tinuturuan dito maging pharmacist. You're not being trained to pass the board. You're being trained to act as a pharmacist. Sa tunay na buhay naman, may calculator at mas mahihirap ang tanong. Mas madali naman daw ang computations ngayon. Parang nilesen nila yung mga chemistry calculations. Okay, next. Ride to beach. Some melody say Nyamang aloha. Mata. Big Bang on itself. Dun 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 dun.
Tapos sa pinili ko naman, diba? Daming tao. Answer 5,040 grams. Okay po? Nakuha? Last sample problem before we move on to the next topic. Yung tira ay solve nyo na lang on your own. Dapat antayin natin ang 2 hours. I feel like I can be an artist I'll be a part. Mali ang ginawa ko. Nalilito. Answer. Okay, very good. Okay, naintindihan kung paano mag-dilute? It is a very simple calculation. You might be tripped up if bigla kayong pinag-convert or something else. Pero madali lang naman yung overall process ng pag-dilute. Hopefully, you will be confident in preparing solutions in the future, lalo na pag kailangan sa chem or sa DDS ng prepared solutions. Kayo na ang gagawa. Okay? Pag may nagtanong paano magawa ng ganitong concentration, dapat kaya nyong sagutin. Okay?